Abante na tong si Benny. Wala na makakapigil sa pagpoproklama o pagiging congressman niya dyan sa 6th District ng lungsod ng Maynila. Eto, panoorin natin itong balita mga kababayan. Naglabas na ng Certificate of Finality at Entry of Judgment ang Commission on Elections sa Comelec Anbank pabor kay Bienvenido Benny Abante Jr. Kaugnay ito sa pagdedeklara ng Comelec na si yan, pwede ka na mag-coops ulit. Pwede ka na mag-coops ulit sa House of Representative, Benny boy. Basta lagi mo lang dala yung Rolex mo tsaka yung yung kadalak mo. Abante ang totoong kandidato at nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila noong nakaraang eleksyon. Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng Comelec sa City Board of Canvassers ng Maynila na iproklama si Abante bilang winning candidate. Walang natanggap ang Comelec na temporary restraining order mula sa Korte Suprema pabor kay Joey Chua Uy. Wala pa nga anak ng tokwa. Oral argument nga ng GAA, di pa namin napapakinggan Yung development kaugnay doon sa kinuhang pondo sa PhilHealth, wala pa rin. O natural dyan sa TRO, dyan sa petisyon, o ang pagdulog sa Korte Suprema nitong si Joey Uy, talagang maano yan, nasa pinakauli ng prioridad ng Korte Suprema yan Di ba? O kaya naglabas na daw ng finality na talagang itong aso ni Tambaluslos ang iuupo nilang congressman dyan sa 6th District ng lungsod ng Maynila. Anong masasabi nyo dyan sa balita na yan? Pero dito di na ho tayo nagtaka. Dahil kahit ano pang ipilit nitong si Congressman Joey Chua, talagang tinrabaho siya ng mga bangag nga. Tinrabaho siya ng mga bangag sa pakikipagtulungan ng pamunuan ng Comelec. Ano ka nang tokwa? Nagsalita ang mga kababayan natin diyan sa Comelec, ay diyan sa 6th District ng Maynila. Sabi nila, ang gusto nilang magrepresenta sa kanila, etong si Joey Chua. Hindi, sabi ng Comelec, ayaw namin yan. Gusto namin magrepresenta sa inyo, walang iba kung hindi ang aso nitong si Tambaluslos. Tuloy. Pagkatapos ilabas ang desisyon ng Comelec Anbank ay ang kapal ng mukha nitong mama na to. Alam mo ba Brad, sa nagbabagang apoy ng isang lugar na napakainit, meron kang special na lugar doon. Dahil sa mga kabalbala na pinagagawa mo na yan, meron kang special na lugar doon sa nagbabagang lugar, nga. Sa mga pinagagawa nyo na yan, nakakadiri ho kayo. Hindi nyo man lamang hintayin ang maging desisyon ng Korte Suprema doon sa isinampa nitong si Congressman Joel Chua dyan sa Korte Suprema. Hindi nyo na hinintay. Kesyo wala pang linabas kaya ipoproklaman nyo na. Final na ang desisyon, anak ng toko. Huwag naman hong ganun. Babuyan na ho ito. Sa bagay itong si George Garcia, talagang babuyang mama. Tapos nung Sabado, kung kaya minarapat ng Clerk of the Commission na maglabas ngayong araw na ito ng tinatawag na Entry of Judgment and Certificate of Finality upang yun na yung signales na pwede nang ipatupad, i-implement yung naging desisyon ng Comelec. Ayun na nga mga kababayan, wala tayong magagawa. Nagsalita na si George Garcia. Ang bida lang naman dito si George Garcia. Kung anong sasabihin ni George Garcia, yun ang masusunod. Kung anong sasabihin ng Comelec Anbank, yun ang mga susunod. Diba? Yung boss sinasambayan ng Pilipino, hindi na ho importante dito sa isa na to. Ang importante kung anong gusto ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. at nitong si George Garcia, kung sino umupo dyan sa 6th District ng Luzon na Maynila. Eto, rekta ho tayo dito kay madalahira talaga tong ali na to. Sagad-sagad ang pagiging madalahira nitong ali na to. Kaya naman dito sa video na to. Walang nanonood Walang nanonood po. Pag-usapan natin, game. Senadora, good morning! Nako. Ay buntag, Kakaoka, at sa lahat ng mga listeners natin. Long time no here. Pero Long lagi kita time no nakikita. here. Kumusta po? Nagkikita lang kayo, Sir Roca, pagka meron siyang skandalong kinasasangkutan. At itong isa na to, malaki lang ito, Brad. Kayo. Okay lang yung kayo, Senadora. Okay, maayo. Nalingkamot kung makontak na ko si Laura para mapatubag. Mapatubag ka na mo dire. Regarding aning kang Michael Maurilio. Senadora. At kung ako masayop, 2023 ni testigo siya dito sa imuhang committee. I think committee ni Nemo or kang
I don't know kung Yes, hindi na ko Committee on correct. Women. Committee on Women. O niya ang Yes. iyang pasangil nga nakita gid siya kay trabahante man siya dito sa kanang Kingdom of Jesus Christ kang Pastor Apollo Kibuloy. Nakakita siya nga na ay Apo. armas daghang kay sinako o kwartang sinako nga pagawas ni Pastor o niya ni Vice President Sara og ni kanhi Presidente Digong. But lately, sabi ni niya kalit og tumaw, gibayran ko nun mo 1 million kada kuha, oy. Senadora palihog ko refute og palihog ko og pasabot ni giunsa niya nganong naatsang ko sa pagkihan nimo including ng mga vloggers. Yes. Well, kahapon lang ba yun? O The other day. noong The other day. Wednesday, no? Kaoka. Formal akong naghain ng reklamo dyan sa NBI. Ayan. Oh. Para nga, panagutin yung mga nasa likod. Nagne-network hopping ho itong si Risa Hontiveros ngayong mga panahon na to. Todo paliwanag ho siya sa sarili niya. Wala akong ginawang mali. Hindi ko binayaran niya si alias Rene. Anak ng toko. Madam, tigilan na ho natin yan. Manahimik na ho kayo. Ang video na yan ni Michael Maurilio. Kasi naman punong-puno ng kasinungalingan at pananakot pa sa ibang mga witnesses, pati sa staff ko sa Senado. Kaya humingi ako nung Miyerkules ng tulong sa NBI para una, matukoy sino yung may pakana ng video na yan. Kasi din, malamang konektado sila dun sa huling mga text message sa amin ni Michael. Yun yung June 22 o June 23. Itong taon lang, last month lang, halos one week ago lang, mga text messages niya na kinidnap siya. No? And pangalawa, hiningi ko sa NBI panagutin yung mga gumawa ng video na iyan sa ilalim ng batas. Binigyang focus din sa reklamo kay Michael at yung original na nag-post ng video sa YouTube, may pangalan silang Pagtanggol Valiente. So, lumalabas yung Kinsa ng Valiente, obvious na Senadora? fake news. Oo, yun yung pangalan. Pagtanggol Valiente, yun yung pangalan ng fake news channel na unang nag-post ng video. Kayo naman, si Risa, bakit fake news channel naman kagad? Hindi ba pwedeng yung sinabi niya dyan sa hearing sa Senado, yun ang fake? At yung kanyang pagtestimonya na hindi siya umiiyak, yun ang totoo. Hindi ba pwede yun? Oh. Hindi ba pwedeng magkaroon ng posibilidad na totoo yung sinasabi niya dito, peke yun dito, vice versa, hindi pwedeng ganon? Anak ng tokwa. Ba't alam niyo pa sa may pakiramdam? Bakit alam niyo pa kay alias Rene? Hindi naman ito kaibigan ni alias Rene para sabihin niya na, alam ko yan, si alias Rene. Alam ko pinakita niya sa akin yung pera 500,000. Hindi ho ganon ang issue dito. Si alias Rene mismo nagsasabi na binayaran niyo daw siya di umano ng mahigit sa 1 milyon base sa kanya ha. Magsinungaling lamang siya, basahin niya yung ginawang sworn affidavit sa kanya diyan sa pagdinig ng Senado. Yun na sinasabi niya, di natin sinasabi. Hindi natin binabawasan, di natin dinatagdagan. Yun ang pagkasabi niya. Ngayon, hindi po, ito, mas magaling pa kayo kay alias Rene? Video ni Michael. Ibang level pa. At yung Pagtanggol Valiente na yan, kabubuo lang nila nung June 24, ha? So, imagine, the day after lang ng huling messages ni Michael sa opisina ko. So, yung Pagtanggol Valiente, yan yung unang nag-post, nagpakalat nung ngayon 2 video na ni Michael. At kasama din sa reklamo yung mga vlogger na sistematikong nagpakalat, nagdagdag pa sila ng kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff, at tungkol sa buong Senado. Ilan dyan ka sa mga sinama kong vlogger sa reklamo ko, sina Crisette Chu, Jason Sasasot, Trixie Cruz Angeles o Banat Bay. And battle sa alam na kung sino, kaya saan yung inclination nila, Senadora? Alam na natin yan, alam namin yun maraming pwedeng magsabi kung saan yung inclination nila. Ikaw naman, Senator, yan ang problema sa'yo
Sinasabi na nga ng reporter na nakikinig dito sa video na to, alam natin yung inclination ng mga vlogger na isinama mo. Yan ang problema sa iyo, madam. Masyado ka pa virgin effect. Anak ng toka. Yung tipong pagka inayaya mo kumain, ayaw pero gusto rin naman pala. Yan si Risa Hontiveros. Di ba masyadong pa-virgin? Huwag na ho kayong magpa-virgin. Alam na ho namin. Yung inclination ng mga pinagsasama nyo na yan, puro Duterte supporter. Kaya, di ba, imbis na hindi mabahiran yung pagsasampa na yan ni Risa Hontiveros, nabahiran ho ng kulay. Dahil sinama niya yung mga DDS supporter. Pinag-usapan din naman niya ng mainstream media. Ipinalabas din ng GMA. Ipinalabas din ng mga ensaymada at talyanista vlogger, yung mga vlogger na walang utak. Di ba? Pinalabas din naman ho nila yan. Bakit hindi niyo sila kinasuhan? Pinagkakasuhan ho nila niya yung mga DDS vlogger. At tulad ng mga resibo ko kay Michael, nung una siyang nag-communicate sa amin noong 2023 hanggang very recent. Akala ko sasabihin niya, tulad nung resibo doon si 500,000. Mali pala. Sorry, Senrisa. Hindi pala yun nasasabihin ni Senrisa. Kayo naman, masyado rin kayong mga assuming eh. Huwag niyong pangunahan ng ali. Hindi nga naman nila binayaran. Kayo naman. Hindi nila... Naniniwala kayo, di ba? Hindi niya binayaran si alias Rene. Ako naniniwala ako kay Senrisa kasi binigyan ko yan ng benefit of the doubt. Recently, may mga resibo din. So, ibig sabihin, wala pa ni ma-delete ang conversation between your staff o ni Michael Maurilio until Lagi, now? Siyempre pag may sino mang magko-contact sa opisina, lalo na yung mga nag-o-offer na voluntarily sila ay magwi-witness sa aming investigasyon, dinivet po namin yon. Kaya nga nung unang nag-message sa amin sa opisina, si Michael, nung December 14 yata yon 2023, hindi nga siya kaagad na-replyan. Kasi dinivet muna kaagad yung unang communication ng sino mang nagsasabing gusto nilang mag-witness. So siguro, nung napansin niyang hindi siya kaagad napansin ng opisina ko, in fact, nag-message siya ulit December 15. Tapos nung January... Hindi ko kasi beripikado, Sen. Okay, hindi ko kasi beripikado. Pero kung yung mga message niya, na-verify yan, o ganito yan, ganyan, o dumaan yan sa NBI Cybercrime, di ba? O, di sasabihin natin dito, alias Rene, ginawa mo pala yan. Bastos ka, Brad. Diba kung ano mo sinasabi mo, tumatawag ka pala kay Risa, hindi ka lang pinansin, nag-iiyak ka na sa social media, di ba? Ipa-verify nyo ho. Yung tipong, digital forensics natin. Kagaya doon sa ginawa, doon sa video nitong si Marcos Jr. na di umano ay sumisinghot siya ng white powdery substance. Di ba? Ganon. Yung mga eksperto sabihin nila, tama, hindi tampered yan. Tama, yung oras na yan, na-receive ni Risa Hontiveros yung email na yan. Hindi yung kayo lang nagsasabi. Gusto nyo, kayo lang paniwalaan namin. Si alias Rene, hindi namin papaniwalaan. Kayo lang ang santa sa Pilipinas. Nasasabihin nyo, totoo, di kayo marunong magsinungaling. Banal kayo, ganon. Problema yan, madam. January 2024. So lahat po yan, kami, resibo kami. Kasi syempre nire-record namin yung mga communications. Dahil in aid of legislation, yung investigasyon namin. So hanggang ngayon, at naipakita ko yung mga resibo ng communications ni Michael nung press con. Senadora, giunsa niya pagkahibaw sa contact number sa imong staff para maka-text siya? Dili sa contact number ng staff, kundi yung public known na mga email address ng opisina ko. Okay. Din huwag sa mga eventually yung mga phone numbers ng opisina. Lalo na nung nag-witness na siya sa Senado. So, yun yung mga na-save namin na mga email niya o yung mga screenshot ng mga messages. At kaya yung batay sa advice ng mga abogado ko, itong mga ginamit din at pinakalat, dinagdagan na video ni Michael nung mga vloggers naman, kaya applicable crime ay cyber libel. I mean, alam mo naman bilang public official, bukas ako
sa mga kritisismo. Mm. Pero hindi talaga ako papayag sa pangaharas saka yung mga delikadong mga pagsisinungaling nilagay sa panganib pati yung ibang mga witnesses. So simula pa lang ito, yung pag-file ko ng reklamo sa NBI, step 1 pa lang, at aabangan namin yung resulta ng investigasyon ng NBI kung ano pa yung dapat ikaso at kung sino pa yung dapat kasuhan. Senador, Nako, yari. Yari yung mga dapat kasuhan. Yan! Yan ang gustong tumaguyo doon sa decriminalize ng libel. Tinanong lamang siya kay alias Rene ng kaso na ng kaso. Di ba napaka-hipokrita? No? Kaya itong ali na to malabo ng makatikim ng katiting na respeto to sa sambayan ng Pilipino. Masyado kang pabida, gusto mo i-decriminalize ang libel. Tinanong ka lang. Hindi nga pinalabas yung video ni alias Rene. Pinagkakasuhan mo yung mga vlogger. Ang labo nyo, madam. Kayo lang. O mula ngayon sa buong Pilipinas, kung ano man ang lumabas sa bunganga ni Risa, yun lang kapani-paniwala, yun lang dapat paniwalaan. Lahat ng nagsasabi ng masama sa kanya, lahat yan kasinungalingan. Pagka ba sinabi namin na mula noong nakapasok kayo sa pilit, bigla kayong gumanda, kasinungalingan ba yun? Di ba? Kasi dati aktivista kayo Mukha kayong, di ba? Mukha kayong masamang tao nun Kahit ngayon naman mukha kayong masamang tao. Wala nang problema magmukha masamang tao pero mabait ang kalooban. Pero itong si Risa, di natin malaman. Mukha na ang masamang tao, masama pa rin ang... Yan ang problema natin, madam. Kaya ayusin nyo ang pamumuhay nyo. Dora, unsa pa gawa sa cyber libel, unsa pa yung laing kaso nga giatubang ni Michael ay mong i-file against niya o sa mga vlogger gawa sa atong imong cyber libel? Well, iniintay ko pa nga yung magiging resulta ng investigasyon ng NBI para kung may lalabas doon na ibang dapat ikaso kay Michael at sa mga vloggers. At kung may iba pang mga tao na dapat kasuhan, lalo na kung sino ba yung mga tao o yung mga grupo na nasa likod ng pag-produce ng video na iyan na punong-puno ng kasinungalingan at akusasyon na naglagay pa sa danger ng mga witnesses at ng mga staffer ko. Now, Senadora, unsa may karon kay mura ikay gipasanginlan nga ari ko sa 1 million sa gibayran daw sa nimo og 1 million ni atong 2023. Unya karon ni kalit og balitok di ba kani nahurot atong 1 million nga gibayad nimo mo nang ni balitok sa manangayo na pug dugang bayad. Ay, grabe. Imagine, sabi niya, binayaran ko daw siya ng 1 million pesos. Diyos ko po, sa mga communications niya sa opisina ko na piniresent ko nung press con ko, nasaan yung 1 million dyan? In fact, lumalabas, I think February yata 2024, siya pa nga ang humingi ng pera sa opisina ko. Piniresent ko yung communication niya, nagtatanong siya kung nagbibigay daw ng financial assistance kay gusto daw niyang bumili ng laptop. Yan na nga ba, yung laptop na yan na nga, walang kamatayang laptop. Buti pa tayo itong si alias Rene, nakabili na laptop. Tayo di pa rin nakabili. Nakamanto ko, pambihira talaga itong si alias Rene, oo. Usapang laptop. Tagal na niyang laptop na yan ang problema, yung text message, yung email sa'yo, baka hindi totoo. Posible yun kasi hindi naman na-verify Na-verify nga ba na nangingi siya sa'yo ng pera? Yun ang tanong, na-verify. O hindi natin verify. Binerify mo yan sa sarili mo. Yun ang problema natin. Base sa track record nyo, Madam Chair, salamat kaayo, hindi ko kayo katiwa-tiwala. Ang problema dito, pilit nyo ipinapasubo sa bibig ng mga nanonood sa inyo na itong katotohanan, itong paniwalaan nyo, account. Hindi ako nagsisinungaling. Yun ang problema natin dito. Di ba? Yun ang problema natin dito. Pinipilit nyo hindi naman madadaan sa brute force yan, nga. Diba? Hindi madadaan sa balyahan niya ang pagpapasubo sa mga manonood kung ano ba yung tama at hindi tama, yung totoo at hindi totoo. Latagan nyo ng ebidensya ang taong bayan, then doon tayo mag-usap. Pero din, doon sa resibong communications na pinakita ko, sinabi ng opisina ko, policy. Hindi resibo yan, madam. Hindi resibo. Screenshot lang yan. Kahit ako kaya kong gumawa ng screenshot. Ng opisina, hindi magbigay ng anumang financial because
at hindi nagbibigay ng finance kahit sinong witness or gustong magbigay ng witness, because talagang hindi namin practice yun ever at never ko gagawin yan. Pero yung Ng pamasahe opisina ko. niya gikag Davao padung dias Manila ug atong iyang pagstay during his testimony in 2023 Senadora, ang committee ang nag-provide ato mismo kay di ba may budget ang committee para sa mga posibleng mga kanang gitawag natog mga kanang invited guest or kanang sa tawag lain term na ninyo gigamit din na. Mga expenses. Well, syempre, Ay. kunyari yung pag-secure ng OSAA, ng Senate Security, Office of habang nandun Senate sila sa Executive, premises ng Sergeant at Arms. Senate. Syempre, provided na yon ng regular na mga programa ng Senado. At pati yung pag-secure kina Michael at sa mga witnesses, ay syempre nagawa lang yung ng office ko sa tulong ng mga partners namin sa civil society o sa religious groups para makatuloy sila sa mga safe na mga lugar. And in fact, kinahanglan namin, ilipat-lipat siya. Tuwing siya kasi yung nagsabi at nandun din sa mga resibong ipinresenta ko, natatakot siya, nahadlok siya sa kanyang safety. Kay early on, may mga kumakausap daw sa kanya, kumukumbinsi daw sa kanya ng mga dating kasama niya sa KOJC na bumaliktad nga, mag-recant para daw ma-embarrass ako at ino-offeran siya nung mga nagkukumbinsi sa kanya na bawiin na lang niya yung mga sinabi niya sa hearing, bibigyan daw siya ng pera, itatago siya. Sen Risa, yan, hearsay yan. Hearsay yan. Yan sinabi sa'yo, sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Wala ko kayong personal na knowledge na talagang binibigyan siya. Sabi-sabi lang yan. Kumbaga, pwedeng, ito, tunutulungan ko na kayo. Pwede kasi na ipagpalagay natin o ipalabas natin na yung mga sinasabi mo na yan, yan ang dapat paniwalaan. Kaso ang problema dito, yung sinasabi mong nagsabi sa iyo na kesyo binabayaran siya, pinipilit siya, kesyo ganun, kesyo ganyan. Nagsalita ho siya. Gumawa ho siya ng video na pinapasinungalingan niya lahat ng sinabi niya doon sa hearing mo. At dito sa pagsasalita niya na to, Senator Risa, na-checkmate ka. Kasi kahit na anong pilit mo pa na kinausap ako, nakikipag-communicate siya, heto pa ang tanong sa'yo, Sen Risa, di ba? Ang tanong dito, ang tagal nang lumabas ni alias Rene. Bakit naghintay ka pa ng ilang araw bago mo ilabas yung mga screenshot na yan? Yun ang problema natin. Trinabaho nyo muna. Ginawa nyo muna. Kasi yung pagkakakonstruct ng mga email nitong si alias Rene, feeling ko doon sa niya na yun, doon sa edad niya na yun, di ganun ka-formal lang. Kaya mag-email ka lang, ipo-formal mo pa, kalokohan mo yun. Diba? Nakita nyo ho mga kababayan. Kayo, ngayon, ayan natin umusga ang sambayan ng Pilipino dito sa isa. Bibigyan daw siya ng magaling na abogado. So, sila nga yung nag-aalok ng ganyang pera at kung ano-ano pa. Para sabihin ngayon, karoon ni Michael na binayaran ko daw siya ng 1 million pesos. In 2023, after his testimony, doon po sa Committee on Women, Senadora, siya po ba naging nasa Witness Protection Program or palipat-lipat lang para at para bang tagaan og kuan sa committee ba kanang mga allowance or kuan na o asa man siya ni Witness Protection Program sa Walang Department of allowance. Justice? Really po. Hindi sa Witness Protection Program ng DOJ o walang binigay na allowance ang opisina ko after mag-testify siya. Actually, 2024 yon. Pero talagang natiling sa tulong ng mga religious o civil society partners namin na manatili siyang safe. Lalo na nung nagsusumbong siya na hinaharas na siya. Kaya lalo siyang nahadlok. And eventually, kahit nga yung huling messages nga sa opisina ko nung June 22 o 23, grabe na. Kasi ang messages niya ay kinidnap na daw siya. Yati ko At yawag mo. nandun na siya. Yeah. Di ba, pati itong nag-i-interview dito kay Risa Ontiveros, di makapaniwala eh. Kinidnap ka na, nakapag-chat ka pa, lang yan. Di ba? Sa lahat ng nakidnap, di ba?
Halimbawa, ito ganito ho yan. Nakidnap kayo. Yung mga kidnapper, anong pinakaunang kukunin? Aber, sige nga, sagot. Yung mga magagaling dyan, anong unang kukunin sa inyo? Natural yung mga device na kung saan pwede kayong makontak, pwede kayong matrace, pwede kayong, di ba, matrack. Ano yan? Cellphone. Anong gagawin sa cellphone? Itapon, sirain, o kung ano pa man. Nakikita natin sa pelikula, ha? Yung ginagawa nila, di ba, pinuputol ng ganun, pinupukpok sa pelikula, di ba? Para hindi matrack, hindi matrace kung sino. Anak ng tokwa, kinidnap na pala. Paano ka pa niya na-chat, na-text? Lagi na lang may butas, Enrisa, sa totoo lang. Yung mga paliwanag niya ho. Ako pinipilit kong nag-blue pa nga ako kasi alam ko mag-blue ka ngayon eh. Diba? Para twinny tayo eh. Ang problema, palsipikado ho yung mga paliwanag nyo. Palsipikado yung mga palusot nyo. Paano ho namin kayo bibigyan ng benefit of the doubt, diba? Nandun na daw siya na practically nakapreso dun sa Glory Mountain at humingi talaga siya ng pag-rescue. Kaya finoward din namin kaagad yung mga messages na yon sa PNP Davao para kilusan nila agad. At pero, ayan, nung habang kinikilusan na nila yung umaaksyon na sila, kumbaga, sa kanyang mga messages, biglang lumabas yung video na yan. Grabe ha. Now, wa kay gidudahan, Senadora, nga nag-finance ani, o na posibleng, kinsa man ni, nga gusto posibleng, do not mention lang sa name, ha, kay murag, pero kinsa man ni silang mga tawhana, o na, kinsa may posible, hain man ni siniluklo karon, i-consider mo nga ang iyang safety, murag mas na makuyawan siya kay giharas ya karon giingon na po niyang ikaw na po kuno ang nangharas. So do na bay posibilidad nga mga dagkong mga opisyal o kanang mga negosyante nga nagtago niya karon o murag nagpasalig nga kami bahala nimo, Michael. Well, wala naman siyang binanggit sa mga dating communications ng mga malaking opisyal o malaking negosyante. Ang nabanggit niya na nagkukumbinsik sa kanyang bumaliktad sa kanyang testimonya sa Senado ay mga kasama daw niya dati sa KOJC. Tapos itong sumunod na mga sumbong niya sa amin na may nanghaharas sa kanya, and then eventually itong kinidnap daw siya, ang binanggit niyang lugar kung saan daw siya hinohold, kumbaga, pagkatapos siyang kidnapin, ay Glory Mountain. And yun yung alam nating lugar ng KOJC. So, kung meron pang ibang mga kasama nilang malalaking tao o opisyal, o yung tinanong... So, Sinrisa, anong gusto mong gawin natin yan? Kung nasa Glory Mountain siya, bubutasan natin yung mga semento doon. Hanap tayo ng heartbeat ulit. Anak ng to. Kaya yan ang problema. Magsagawa ho kayo ng investigasyon. Magbukas ho kayo ng investigation in aid of legislation para talagang mabisang-mabisa, ika nga. Di ba? Para talagang effective, ika nga. Magsagawa ho kayo ng panibagong hearing at nang magkaalaman na. Di ba? Kaso paano nyo hanapin si alias Rene? Hindi, isalang nyo na lang ulit yung, di ba, si alias Jackson, yung mga ibang mga testigo nyo.